Episode 286 na tayo nang abot kami na pangarap araw ng Lunes, August 7, 2023. Sinaway nga sila nito ni Doc Carlos kasi nga mga professional sila, hindi dapat nila gawin yung asal na yan na mag-away sila sa harapan niya, pati ng mga kasamahang doktor. Kaya itigil na nila yung kanilang pag-aaway. Okay naman daw yung resulta ng test, kaya wala nang dapat na ikabahala. Ito naman ang sabi ni Doc Lindon at humingi siya ng tawad kay Doc Carlos. Ngayon paglabas niya, pumunta siya sa pinaka-rooftop ng hospital, sinundan siya ni Ate Ning. Sabi niya, bakit ganun ang inasal mo? Akala ko ba nagkasundo na kayo ni Dr. Santos? Bakit inaaway mo siya? Ayan, alam ko, Doc Lindon, meron kang problema dinadala. Pero hindi mo dapat yun gawin kay Dr. Santos. Sabihin mo lang sa akin, Doc Lindon, gumagamit ka pa ba? Sabi ni Doc Lindon, Ate Ning, matagal na akong hindi gumagamit noon, alam mo yan. Alam ko, Doc Lindon, inaalala mo pa rin ang pagkamatay ni Emily. Sabi naman ni Doc Lindon, huwag mo idadamay siya dito. Sabi naman ni Ate Ning, sorry na. Oo, nalulungkot ako at ganun lang inaasal ko kay Annalyn, pero kailangan ko tong gawin para iligtas yung sarili ko. So nagkahinala na to si Ate Ning, di ba? Kasi ginagawa niyo, nagiging makasarili siya. Kinakailangan niyang sisihin si Annalyn, di ba? Para mabaling sa kanya yung atensyon, para siya yung masisi. Nagiging masama na talaga dito si Doc Lindon ng mga kapuso, nagiging kontrabida na siya dito, di ba? Bida kontrabida ang role dito ni Kedjan. Kaya talagang nakakabahala, di ba? Samantala itong si Michael ay dinalaw itong si Doktora Denise, no? Dahil meron daw silang lunch dinner. Masyado raw kasi siyang busy at kailangan talaga pagtuunan ng pansin ito. Ngunit napansin siya ni Lynette. Nagkausap sila at na-open na nga ni Michael yung nangyari nga kay Annalyn at kay Doc Lindon. So sabi naman ni Lynette, alam mo, nababahala ako na baka nga tuloy na masira ang pagkakaibigan nila. Kagaya na lang namin ni Josa, di ba nasira na yung pagkakaibigan namin. Alam mo, nangihinaing talaga ako at inaalala ko siya. Michael, baka meron kakakilalang private investigator na mairereto mo sa akin. So sabi naman ni Michael, oo, meron akong kakilala. Tumalikod siya, no? Tapos pagharap niya, syempre ako, sabi naman ni Lynette, Michael, oo, seryoso ko, Lynette, ako na lang. Kesa na may mag-hire ka pa ng private investigator, gagastos ka pa. May balita kasi sa akin, pero di ko muna to sinabi sa iyo na nakita raw to si Josa na nakatira sa may Sampaloc. Kaya hayaan mo kung puntahan siya. Sabi naman ni Lynette, hindi ba to nakakastorbo sa iyo? Naku, hindi na kayo iba sa akin. Kaya okay lang. Kesa naman yung mag-hire ka pa ng private investigator, gagastos ka pa. Samantala, itong si Doc Lindon, inaalala niya yung nangyari sa urine test. Nakipagkita pala siya rito sa pharmacist na nagtatrabaho mismo sa laboratory. Hiningan niya ito ng ihi at inilagay nga doon sa container na maliit. Nakipagkita muna siya, kumbaga inunahan niya na bago yung urine test. Kaya nakalusot itong si Doc Lindon. Ayan, inalam niya na hindi ka naman nagtitik ng narcotic drugs, di ba? So sabi naman ng babae, courier lang ako, pero hindi ako gumagamit ng narcotic drugs. Ayun. Pinipilit niya isarado yung pinto, di ba? Pero hindi siya pinayagan ng nurse kasi nga protocol talaga is nakabukas yung pintuan. Tapos habang nakatalikod si Doc Lindon, tinitingnan niya kung nakatingin sa kanya yung bantay kasi palihim niyang isinasalin yung laman ng container na kulay asul sa kulay pula. Ihiyan nung babae, hindi niya ihiyan. O diba nakalusot, gumawa siya ng pandaraya. Tapos in-endorse niya na hanggang sa lumabas na nga yung resulta na negative silang lahat. Wala nag-positive. Kaya tumutol si Dr. Santos kasi alam niya na maaari talagang meron mag-positive isa sa kanila. Ayan, kaya meron talagang mali sa test. Kaya siya umaapela, di ba? Na kung pwede ulitin yung test. Ngayon tinawagan niya yung babae na sabi ng babae, nagwo-worry na paano na yan? Wala akong maisusupply sa yung narcotic drugs ngayon. Sabi naman ni Doc Lindon, hayaan mo na, gagawa ko ng paraan. Ngayon, magnanakaw itong si Doc Lindon. Kasi nga, di ba, naitsapuera. Nakuha yung pouch na binili niya.
na naglalaman ng 10 oxycodone. Ngayon, pinuntahan niyo yung nurse na namamahala sa mga gamot. Kung meron siyang tinitignan, meron siyang sinusuri ng mga gamot. Hinintay niya nang umalis ito. Yan, tinawag yung nurse kaya umalis. Ngayon, kinuha niya yung susi, ang daming susi. Hinanap niya pa kung ano yung susi ng drawer. Ayan. Hanggang sa nakadekwat siya ng isa. Nakakuha siya ng isang oxycodone. Nagnakaw ang ating doktor doon. Ako, patay na. Talagang kontrabida na talaga siya dito. Talagang laki na mata niyo. Talagang hayok na hayok siya. Gustong-gusto niya na talagang maiturok sa kanya. Dahil na siya kumbaga, na-addict na talaga. Gusto niya na talagang yung lagi makalimot sa mga problema. Hanggang sa nahuli siya ni Annalyn. Ayan Doc Lindon, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Doc Lindon, sinusuri ko lang yung mga gamot. Teka lang, ano bang ginagawa mo dito? Spy ka na ba? CCTV? Para bantayan ako? Sabi naman ni Annalyn. Hindi po kita binabantayan, Doc Lindon. Nagkakamali ka. Samantalang itong si Doc RJ, nagkukwento kay Zoe ng mga napag-aralan niya, lahat ng mga natutunan niya. And then nagkaroon na rin ng bonding moments yung mag-ama. At tuwang-tuwa itong si Zoe sa achievement na ginawa ng kanyang ama na maaring magpabago ng buhay niya. Life-changing, ika nga. Sabi naman ni RJ, nagkaroon ng purpose ang buhay ko. Mas naramdaman ko na mas pinapahalagahan ko pa yung buhay ko at mas nirerespeto ko yung sarili ko dahil sa mga ginagawa ko makabuluhan sa buhay. Samantalang tong si Moira nakikinig, napaka-bitter, kasi nag-aalala siya na baka sa pamamagitan niyan magbalik yung alaala ni RJ. Yan yung ikinatatakot niya. Samantalang tong si Zoe kampante na hindi na babalik yung alaala ng kanyang ama. Samantala, nagkasagutan na naman yung dalawa, sabi naman ni Annalyn, hindi naman kita binabantayan, Nagtataka lang ako, bakit, anong ginagawa mo dito? Sabi naman ni Doc Lindon, hindi mo na dapat ako pakialaman. Una-una, hindi kita boss. Pangalawa, wala naman akong kaugnayan sa'yo Diba? Saka pangatlo, pwede ba umiwas ka sa akin? Talagang hindi na talaga okay yung relasyon nila. Wala nang namumuong pagkakaibigan. Iniwan na si Annalyn. At may asikasuhin pa raw siyang pasyente. Samantala, ito si Doc Carlos, clueless pa rin sa mga nangyayari kung kanino ba talaga yung oxycodone. Iniisip niya kung sino ba talaga nagmamay-ari nito. Ngayon, sabi naman ni Dr. Katie, binasa niyo yung pangalan ng laboratory. At merong na-recall si Dr. Denise. Binasa niyo yung oxycodone. Nalaman niya nung gabing yun, naalala niya sa bar, meron siyang nakabunggong babae. Yung babae niyo nagtatrabaho mismo sa laboratory. So sabi niya, I think alam ko na yung dapat gawin para matukoy natin yung tungkol dyan sa narcotic drugs na yan. Yun. Kasi naalala niya Nakita niyo yung babae niyo, nakabunggo niya diba? Samantalang ito si Annalyn, tinanong niya sa nurse kung meron ba raw pasyente si Doc Lindon sa may B1, row B1. Sabi nung nurse, wala po, Dr. Santos. Sige, salamat. Ayun. Kasi minamatyagan ni Annalyn si Doc Lindon Nakita niya na wala pala itong pasyente. So, kailangan niya itong hanapin sa buong paligid ng ospital. Samantalang po si Michael nagpaalam kay Dr. Denise na hindi matutuloy yung kanilang lunch date. Kasi meron daw inaasikaso siya na kailangan niyang tulungan si Lynette dahil hindi na rin naman daw iba sa kanila yung kaibigan nila na si Josa. Kailangan niyang hanapin to kasi nandito lang naman siya sa Sampaloc, Manila. At humingi siya ng paumanhin sa girlfriend niya at babawi na lang daw siya sa susunod. Samantalang yung mukha ni Denise talagang nangihinayang at nasasaktan. Alam niyo mga kapuso, baka ang gawin dito ng writer pag-awayan pa si Lynette sa si Dr. Denise Huwag naman sana mangyari, Huwag naman sana mangyari talaga kasi ginagawa na lang sangkala ni Michael si Lynette Tapos na sila, diba? Pero ba't meron pa rin siyang koneksyon na nakakaabala mismo sa kanilang relasyon, diba? Samantalang itong babae, yung pinaka-pharmacist, inimbitahan nito ni Dr. Katie para makipag-usap sa director's office. So, kailangan daw niya magsalita dahil meron daw mga katanungan na ibibigay sa kanya. At itong babae ito, kinakabahan, di ba? Noong una, kampante pa siya kasi
kilala niya tong si Doktora Katie kaya namumukhaan siya nito kasi nagkaroon din daw ng event noon sa Apex at nakita na raw sila dati. So ngayon sa pagkakataong ito na yung pangalawa nilang pagkikita. At ngayon, mukhang mananagot ng babaeng to, parang siguro nga baka mapaamin na nila o di kaya naman baka gumawa ito ng paraan kasi parang tingin ko parang makakalusot pa rin dito si Doc Lindon eh. Di ba mga kapuso? Yan din ba nararamdaman nyo? Samantalang itong si Carlos pinuntahan si Lynette, no? Kinamusta. At sabi naman ni sabi kasi ni Carlos, nabalitaan niya yung ginawa sa kanila ni Doc Lindon sa ni Chang Susan nga sa parking lot nung isang gabi. So sabi naman ni Lynette, hindi ko na nasabi sa'yo Carlos, pero wag ka mag-alala, okay naman kami. Alam mo ba nung gabi yun, hindi ko talaga maintindihan si Doc Lindon eh. Kasi iba yung kinikilos niya, maski rito sa trabaho. Kasi nung unang-una, ibang-iba yung asal niya. Pangalawa, hindi na sila magkasundo ni Annalyn, inaaway niya. Tapos pangatlo, meron pang nabalitaan na nakitaan ng narcotic drugs at isa sa mga empleyado ng East Ridge ang nagmamay-ari nito. Hindi kaya Doc Lindon, hindi sa sinisiraan ko si Doc Lindon hindi kaya Doc Carlos na si Doc Lindon ang nagmamay-ari nung 10 narcotic vials. Sabi naman ni Carlos, naiintindihan kita Lynette, kaya mo ito nasasabi dahil base sa mga investigasyon at sa mga suri mo. Pero si Doc Lindon, matagal ko na siyang kilala, hindi niya magagawa yun. Alam ko si Doc Lindon meron siyang matinding pinagdadaanan ngayon, pero yung humantong sa ganito, diba, hindi niya magagawa yun. Pasensya ka na Lynette, kung alam ko nadadamay ka dito, pero hayaan mo, gagawa ko ng paraan. Kapag nalaman ko kung sino man ang nagmamay-ari nun, walang kaibigan sa akin, talagang palalayasin ko, ipapaterminate ko siya. Samantalang to si Annalyn, natukoy niya na nagtatago to si Doc Lindon sa mismong storage room ng hospital. Ayan. Kahina-hinala, diba? Ba't siya pupunta doon? Anong gagawin niya doon? Ibang personnel lang naman ang pwedeng pumasok doon. Siya natuloy ng doktor siya. Ba't siya pumunta doon? Ayun pala, magtuturok na siya. Diba? Magtuturok na siya at ginagawa na nga niya to. At ito na, nabuksan na ni Annalyn pinto, pumasok na siya. Natukoy na niya yung ginagawa ni Doc Lindon. Kumpirmado. Si Doc Lindon ang adik ng East Ridge Medical Hospital. Huling-huli sa akto. Mahina rin to si Doktora Santos kung ako sa kanya, dapat hindi siya nagpakita. Dapat nagtatago lang siya doon sa may labas ng pinto tapos kinukunin niya ng litrato o di kaya naman video. Matibay na ebidensya na yun eh. Hindi yung ganito nagpakita siya tapos kinausap pa niya si Doc Lindon. Tinanong pa niya, Doc Lindon, anong ginagawa mo? Alam na nga niya yung ginagawa, nagtuturok di ba? Tapos hindi pa niya tinutukan ng video. Matibay na ebidensya na yun eh. O gaya niya, nagsasalita siya, nagsusumbong siya kay Ate Ning. Si Ate Ning naman, dinedepensa si Doc Lindon kasi ang pinaniniwalaan talaga ni Ate benta yung cellphone. Yung nawawalang cellphone ni RJ. Nako, ang dami talagang mangyayari mga kapuso. Kaya wag na wag niyong palalagpasin ng mga kabang-abang na magaganap dito sa Abot Kami na Pangarap. Kaya dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa araw na to. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kapuso, i-like mo ang video na to. I-share mo na rin sa iyong social media platforms, i-click mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.